Naramdaman ni Yun Xiang mula sa World God Monument na tila mayroong mali sa kondisyon ni Li Yun Xiao kaya naman agad siyang nagtungo sa ating bida para tumulong. Ginamit niya ang kanyang niyang divine body para pakalmayin ang ating bida at doon ay muling nabuhay ang koneksyon ng kanilang dalawang divine body. Bahagya namang natauhan si Li Yun Xiao sa sitwasyon at alam na niya ang nangyayari kung saan apektado ang kaisipan niya dahil sa impluensya na dala ng origin demon fruit na ni-absorb niya. Sa sandali naman na napagtanto na niya ang lahat ay nagsimula na siyang makipagkooperasyon kay Yun Xiang kaya naman mas lalo pang lumakas ang koneksyon ng kanilang dalawang divine body. Si Demonic Dragon naman na nasa gilid ay manghang-mangha dahil muntik na raw niyang hindi mapansin na nasa Martial Supreme Realm na rin ang antas ni Yun Xiang. Pero napansin niya rin na parang may mali daw sa cultivation ni Yun Xiang ngunit hindi lang daw niya masabi kung ano yun. Sa huli ay hinayaan na lang ni Demonic Dragon si Yun Xiang sabay tumulong na rin siya kay Li Yun Xiao gamit ang kanyang Dragon's Aura. Inisip niya na bagamat hindi gaanong malaki ang maitutulong ng Dragon's Aura niya ay may magagawa pa rin naman daw ito kahit kaunti kaya naman mas mabuti na raw ito kaysa sa wala. At pagkalipas lamang ng ilang sandali sa ganung sitwasyon ay agad din na nagkaroon ng resulta kung saan huminahon na ang katawan ni Li Yun Xiao at wala na silang makikita pang bakas ng abnormalidad. Mabilis naman na nagkaroon ng malay ang ating bida sa sandaling haplosan siya ni Yun Xiang sa mukha at pagkatapos nun ay bumangon na agad si Li Yun Xiao para tingnan ang sitwasyon. Bigla naman na itanong ni Yun Xiang kung ayos lang ba raw ang ating bida pero tila wala pa sa wisyo si Li Yun Xiao kaya naman nakipagtitigan lamang ito imbis na sumagot. Labis namang ikinahiya ni Yun Xiang ang ginagawa ng ating bida kaya naman inulit na lamang niya ang kanyang tanong para maitago ang pagkailang niya. Subalit bigla namang umangat sa 5-star Martial Supreme Realm ang antas ni Li Yun Xiao at sa sandali pa lang iyon ito nagsimulang magsalita. Sinabi ni Li Yun Xiao na mas maganda na raw ang kondisyon niya ngayon at bukod pa dyan ay napakalinaw na rin daw ng kanyang kaisipan kaya naman wala na silang magiging problema pa. Matapos naman nun ay napansin ni Li Yun Xiao na walang nagbago sa cultivation ni Yun Xiang kahit na kaunti kaya naman naitanong niya kung may kaugnayan ba raw ito sa niyang divine body. Sumagot naman agad ng oo si Yun Xiang at nilinaw pa niya na kung hindi raw siya dadaan sa tamang proseso ng pagkukultivate ay malabo na siyang makakaalis pa sa kasalukuyan niyang cultivation. Ipinaliwanag ni Yun Xiang na base daw sa sinabi sa kanya noon ng kanyang master ay mayroon daw siyang kailangan na puntahan na lugar sa oras na makaangat na siya sa Martial Supreme Realm. Ang lugar daw na iyon ay matatagpuan malapit sa kanilang Heavenly Night Palace pero kailanman ay hindi pa niya ito napupuntahan dahil sagrado daw iyon at tanging ang mga tagapagmana lamang ang maaaring makapunta. Nang marinig naman ni Li Yun Xiao ang sitwasyon ay agad siyang nagmungkahi na samahan si Yun Xiang pero agad itong tumanggi sa kanya sa kadahilanan na siya lamang daw ang pwedeng magtungo doon. Gustuhin man daw ni Yun Xiang na makasama pa ng matagal ang ating bida ay kailangan niya raw itong gawin ng mag-isa alang-alang na rin daw sa sikreto ng Heavenly Night Palace na kailangan niyang pangalagaan. Agad naman na nalungkot ng bahagya si Li Yun Xiao nang makitang desidido na si Yun Xiang pero dahil wala naman na siyang magagawa pa ay sinabi na lamang niya na ihahatid niya ito sa teleportation array na malapit sa kanilang lokasyon. Nanlaki naman agad ang mata ni Demonic Dragon nang marinig ang tinura ni Li Yun Xiao dahil kung ganun daw ay mukhang mapapaharap na naman sila sa matinding problema gayong tanging ang Blood God Palace lamang ang may pinakamalapit na teleportation array sa lugar nila. Sa hindi naman inaasahan na pagkakataon ay biglang dumating si Ding Linger at nahihiya ito na makitang magkasama ang dalawa. Malumanay na sinabi ni Ding Linger na hindi niya raw alam na naririto din si Yun Xiang at mukhang kagaya niya ay mayroon din daw itong nais na sabihin kay Li Yun Xiao. Pinakalma ni Ding Linger ang kanyang sarili sabay direktang binanggit na naparito raw siya para magpaalam na umalis gayong kailangan na raw niyang makabalik sa Tianyuan Merchant Guild. Nagkatinginan naman sila Yun Xiang at Li Yun Xiao nang marinig si Ding Linger at kasunod nun ay nagkasabay silang nagtanong kung bakit daw kailangan na nitong bumalik. Mas lalo namang nanlumo ang puso ni Ding Linger sa pagkakasabay ng salita ng dalawa at sa isip-isip niya ay mukhang may nanalo na raw sa puso ng ating bida at kailangan na niya iyong tanggapin. Bigla namang bumalik sa kanilang alaala ang nangyari noon at dumagdag pa iyon sa isipin nila kaya naman mas tumindi ang hindi nila mga pagkakaunawaan. Gayunpaman ay sinagot pa rin ni Ding Linger ang tanong kung saan matagal-tagal na rin daw simula nang malayo siya sa Tianyuan Merchant Guild at hindi na raw niya alam kung ano pa ang sitwasyon nito.
Isa pa ay wala raw nakakaalam kung buhay pa siya o hindi matapos ang nangyari sa Songyang City kaya naman nangangamba na raw siya na baka nagkakagulo na ang Tianyuan Merchant Guild pati na rin ang buong Merchant Alliance. Sa sagot naman ni Ding Linger ay nahihiyang na itanong ni Yun Xiang kung iyon ba raw ang dahilan at wala nang iba pa at sa tanong naman niya ay agad na sinabi ni Ding Linger na iyon lang daw talaga. Direktahan namang binanggit ni Yun Xiang na wala raw na mamagitan sa kanila ni Li Yunxiao at nang marinig naman iyon ni Ding Linger ay kitang-kita sa mga mata nito na hindi ito naniniwala. Hindi naman alam ni Li Yunxiao kung ano ang gagawin kaya naman sarkastiko na lang niyang sinabi na mabuti raw na aalis na ang dalawa dahil matatahimik na raw kahit papaano ang kanyang World God Monument. Labis namang ikinagulat ni Ding Linger nang malaman niyang aalis din si Yun Xiang kaya naman agad niyang tinanong kung ano naman daw ang rason nito. Sinabi naman agad ni Yun Xiang ang katotohanan at pagkatapos nun ay nalulungkot niyang naitanong kung sino na raw ang mag-aalaga kay Li Yunxiao ngayong aalis na sila. Hindi naman nasagot ni Ding Linger ang tanong kaya naman iminungkahi na lamang niya na manatili daw muna ng ilang sandali si Yun Xiang habang siya naman ay mabilis na aasikasuhin ang problema sa Tianyuan Merchant Guild. Sa ganun na paraan daw ay maaari silang magpalitan na dalawa sa oras na tapos na sila sa kani-kanilang mga gagawin. Subalit kahit na maganda ang mungkahi na ito ni Ding Linger ay desidido na talaga si Yun Xiang na wag patagalan pa ang pagkukultivate upang mas lalo pa raw siyang makatulong kay Li Yunxiao pagdating ng panahon. Sa huli ay nagkangitian na lamang ang dalawa at parehas na nagkasundo na aalis sila para iwanan muna si Li Yunxiao pansamantala. Bukod pa dyan ay napag-usapan din nila na umalis gamit ang teleportation array ng Blood God Palace hanggang sa makapunta sila sa isang lugar na mayroong cross-region teleportation array. Matapos naman nun ay lumabas na si Li Yunxiao sa World God Monument habang iniisip ang mga posibilidad na maaaring mangyari sa kanya ngayong may bahid na siya ng demonic energy mula sa isang heavenly demon. Alam niyang maaari na niyang gamitin ang demonic energy para isagawa ang makapangyarihang teknik ng demonyo na natutunan niya ngunit may pag-aalinlangan pa rin siya kaya naman nagdesisyon siyang gamitin lamang iyon sa pinaka-importanteng sitwasyon. Naalala naman ni Demonic Dragon na maaari daw nilang palakasin ang Bright Moon Divine Body ni Li Yunxiao gamit ang Eastern Sea Moon Pearl kaya naman kung makakakuha raw siya ng marami na ganun ay baka hindi na sila magkaproblema sa negatibong epekto ng paggamit ng demonic energy. Sinang-ayunan naman ni Li Yunxiao ang naisip ni Demonic Dragon dahil sa pagkakatanda niya raw ay mayroon ding misteryosong alamat patungkol sa Eastern Sea Moon Pearl kung saan sa oras na makumplito daw ang 24 na piraso nito ay maaari nang maging immune sa mga masasamang enerhiya ang isang nilalang. Bigla namang pumasok sa isip ni Demonic Dragon si Yu Shengfeng at iminungkahi niya na hanapin din daw ito ni Li Yunxiao para makakuha sila ng impormasyon patungkol sa sitwasyon nila. Isa pa ang makapangyarihang kadena daw nito ay labis na napakalakas laban sa mga demonyo kaya naman kung malalaman daw nila kung paano nalikha iyon ay malaki daw ang maitutulong nun para malabanan nila ang negatibong impluensya ng demonic energy. Nabanggit naman ni Li Yunxiao na naisip na raw niya ang plano na iyon kaya raw kinuha niya ang oportunidad na mabigyan siya ni Elder Yi ng passage token sa Sea of Soul Formation. Kung tama raw ang kanyang hinala ay babalik si Yu Shengfeng sa Sea of Soul Formation pagdating ng panahon pero bago daw mangyari iyon ay kailangan niya na magpalakas kaya naman magtutungo muna sila sa Red Moon City. Aalis na sana sila Li Yunxiao para gawin ang kanilang plano pero bigla siyang natigilan nang makita ang mapait na sinapit ng dating burial ground kung saan naging kagaya na raw ito ng Songyang City. Ang pagkakawala daw ng formation array dito ay sobrang nakaapekto sa spiritual energy sa buong burial ground kaya naman wala na raw ang sagana na enerhiya rito na pinupuntahan ng mga cultivator. Sa huli ay umalis na rin agad sila Li Yunxiao sakay ng isang karwahe at habang nasa loob sila ay naitanong ni Ding Linger kung ano raw ang masasabi ng ating bida patungkol sa sitwasyon ng Merchant Alliance. Sumagot naman agad ang ating bida na hindi raw basta-basta ang lakas at puwersa ng Merchant Alliance kaya naman wala daw silang dapat na ikabahala patungkol doon. Ang patungkol naman daw sa Tianyuan Merchant Guild ay siguradong pinangungunahan na ito ngayon ng ama ni Ding Linger na si Ding Shan dahil naniniwala daw siya na malakas pa ito at walang sakit. Ipinaalam din ni Li Yunxiao na si Ding Shan din daw ang pinaghihinalaan niyang salarin sa pagpaslang sa kaibigan niyang si Yuan Bo dahil nakilala niya raw ang mga nilalang na pumaslang sa Icy Soul Fragment nito noon.
Ang tinutukoy niya raw na mga nilalang ay walang iba kundi ang Golden Wing na pinakamalakas na puwersa ng Tianyuan Merchant Guild pero hindi raw sapat ang lakas ng mga iyon para paslangin si Yuan Bo kaya naman maaaring sinimulan daw ni Ding Shan ang pag-atake. Pagkatapos naman magpaliwanag ni Li Yunxiao ay binalaan niya si Ding Linger na mag-ingat sa pagbalik dahil mataas daw ang posibilidad na magpakita na ng tuluyan si Ding Shan ngayong nagkakagulo na ang buong Merchant Alliance. Sa ngayon daw ay kailangan muna nila na magmasid at tingnan ang sitwasyon dahil hindi nila alam kung ano ang plano ni Ding Shan dahilan para gumawa ito ng mga ganong bagay. Sumang-ayon naman si Ding Linger sa ating bida at sisiguraduhin niya raw na aalamin niya ang buong detalye sa oras na makabalik na siya. Sisikapin niya rin daw na tuklasin ang katotohanan patungkol sa kanyang ama at sana raw ay mali lamang ang kanilang hinala dahil hindi niya raw alam kung ano ang gagawin pag nagkataon na tama daw ang lahat ng sinabi ng ating bida. Hindi naman napigilan ni Ding Linger na may tanong kay Li Yunxiao kung ano raw gagawin nito sa oras na mapatunayan na ang ama nga niya talaga ang salarin sa pagkakapaslang kay Yuan Bo. Direktahan naman na sinabi ng ating bida na kailangan daw na mayroong magbayad sa nangyari kay Yuan Bo pero kung nagkataon daw na si Ding Shan talaga ang may gawa nun ay masasabi niya lang raw na hahayaan niya ito na mabuhay alang-alang Ding Linger. Nagpasalamat naman agad si Ding Linger sa ating bida pero biglang nilinaw ni Li Yunxiao na hindi raw nangangahulugan na hindi niya pagbabayaran si Ding Shan pag nagkataon kaya naman ngayon pa lamang daw ay humihingi na siya ng pasensya. Sa kabilang banda naman sa labas ng kontinente ay naging usap-usapan ang nangyari sa burial ground pati na rin ang pagdating ni Void Sovereign Zhou Qingfan para labanan ang isang heavenly demon. Sa mga usap-usapan naman nila ay marami ang nadagdag na para bang mayroong nagmamanipula ng impormasyon para itago ang katotohanan. Lumipat ang eksena sa teleportation array ng Blood God Palace at doon ay abala ang lahat na umalis para lumipat sa ibang lugar. Wala na kasi ang burial ground na kanilang pinagko-cultivate kaya naman wala na rin saysay pa kung mananatili sila sa lugar gayong hindi rin naman sila maaaring maging miyembro ng Blood God Palace. Nang dumating naman sa lugar ang grupo nila Li Yunxiao ay agad silang inalok ng isang matanda na naruroon na magsabay na lang daw sila na gumamit ng teleportation array upang mabawasan ang kanilang gastos sa pagbabayad. Tumanggi naman agad si Li Yunxiao sa alok at paglilinaw pa niya na hindi raw siya interesado na makihati sa iba dahil hindi naman daw sila kulang ng primordial stone na pangbayad. Subalit tila makulat ang matanda dahil ipinagpilitan pa rin ito na sumabay kila Li Yunxiao gayong hindi raw sapat ang dala niyang primordial stone. Naawa naman si Yunxiang sa matanda kaya naman tinanong niya kung saan ba raw ito patungo dahil kung parehas lang naman daw ang kanilang direksyon ay maaari niya itong isabay. Ngunit bigla na lamang sinabi ng matanda na susundan lang daw niya ang ating bida sabay tumawa ng malakas dahilan para magkaroon ng hindi magandang tensyon sa pagitan nilang apat. Sa umpisa pa lamang ay naramdaman na agad ng ating bida na target siya ng matanda at mayroon itong intensyon sa kanya kaya naman hindi niya ito pinapansin. Sa hindi naman inaasahan na pagkakataon ay isang miyembro ng Blood God Palace ang biglang dumating at napansin nito na nagsasabwatan ang karamihan para makabawas ng bayarin kaya naman pinatigil niya ang bawat isa. Binalaan pa niya ang mga aalis na kung sino man daw ang mahuhuli na nagsasabwatan ay magbabayad ng 10 beses na mas malaking halaga kaya naman wag na raw tangkain pa na linlangan sila. Matapos naman magsalita ng lalaki ay bigla niyang napansin ang grupo ng ating bida at doon ay nahumaling siya sa ganda ng dalawa kaya naman napukaw ang atensyon niya sa mga ito. Bukod pa dyan ay tila pamilyar daw ang ating bida sa kanya kaya naman inutusan niya ito na lumapit para matingnan ng mabuti at malaman kung sino ito. Hindi naman sumunod si Li Yunxiao sa hangal at kumpiyansado pa niyang pinababa ito para humarap sa kanya dahil ayaw niya raw na mapagod. Naging makulat naman lalo ang hangal at sa mga puntong ito ay hindi na niya itinatago ang pagkagusto niya kila Yunxiang at Ding Linger dahil nais na niya itong ipaiwan para maging disciple ng kanilang Blood God Palace. Agad naman inangat ni Li Yunxiao ang kanyang daliri para sagutin ang hangal at pagkatapos nun ay sinabi niya na wag na raw itong magpaligoy-ligoy pa at tawagin na lang agad ang kanilang Palace Master na si Blood God.